Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po muli, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po naman natin itong ating Vice President na talagang tinutuligsa. Pati po mga katambay, pati ang kanyang pagbati sa China dahil nagdiriwang po ito ng sinasabi pong anniversary nila, yung ika-75 founding anniversary ng China mga katambay. Tinutuliksa pa rin po ng mga sinasabing mga haters o yung sinasabing ayaw na ayaw kay Vice President mga katambay. Itong mga kababayan natin na hindi natin malaman kung bakit ayaw na ayaw nila kay Vice President Sara Duterte na hirap naman tamnan ng korupsyon mga katambay. Samantalang yung kanila ipinagtatanggol na sinasabi po na hindi raw po maka-China. Pero pakikinggan natin sa balita mga katambay, yung hindi raw po maka-China at ang sinasabi pa ng ating mga kababayan natin to mga katambay, makababayan natin na talagang tinutuliksa ang Vice President na kesyo wag na raw po iboto. Ganyan po mga komente na talagang tuta ng China dahil napakabilis daw po pagdating sa China, nagsasalita agad ng Vice President, nagpahayag mga katambay. Pero malalaman natin dito kung ang Vice President lang po ba talaga ang sinasabi nilang maka-China daw kuno. Pakinggan natin ang mga balita. Unahin po natin ang pagbati ng Vice President dito po sa 75 anniversary po ng pagdiriwang ng founding anniversary ng China. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Excellencies, mga kababayan, ladies and gentlemen, I extend my heartfelt congratulations to the government and people of the People's Republic of China on the occasion of its 75th anniversary. This momentous anniversary is a testament to the incredible progress and achievements of the Chinese people whose resilience and vision have transformed China into a significant force in global affairs. As neighbors, the Philippines and China share a relationship that has been shaped by our history and geography. Our partnership is rooted in the principles of mutual trust and mutual respect as equal sovereign states. And it is this solid foundation that will allow us to continue strengthening our ties. In an increasingly interconnected world, working together to promote peace and stability in our region is more important than ever, always grounded in international law. In these times, our nations must work together to promote peace, cooperation, and a stable environment that will benefit our countries and the broader international community. We are living in a world marked by complex challenges: climate change, terrorism, and transnational crimes, to name but a few. These challenges are too large for any one nation to address alone. However, they also present us with opportunities for greater collaboration. Together, the Philippines, China, and our international partners can find common ground and practical solutions that address these issues and create a safer, more secure, and more sustainable future for our peoples. The emergence of new technologies, notably artificial intelligence, presents unprecedented opportunities for global growth. However, these advancements also entail responsibilities. We must work together, sharing knowledge and fostering collaboration so that the benefits of these technologies are harnessed for the greater good of our economies and societies. We look forward to further strengthening our cooperation with China across various sectors, ensuring that progress is inclusive and benefits all. Together, we can raise the standard of living for our people, creating opportunities that will endure for generations to come. This collaboration, based on mutual trust and mutual respect, will enable us to build a future where both our countries can thrive. Once again, congratulations to the People's Republic of China on its 75th anniversary. Shukran. Yan po mga katambay, ang pagbati ng ating Vice President sa 75 anniversary po ng China o China. At isa pong itong napakaganda pong gawain na isang leader ng bansa na wala kang kaaway at wala kang favoritism. Di po ba ang ating bansa? Dahil tayo po ay kapitbahay po natin lahat ng ating napapaligiran ng ating bansa sa Asia. Di po ba? Hindi po kailangan na tayo makipagyera mga katambay at sinasabing tuta ka ng China. Pero
Dito naman po sa isang balita na makatambay. Tingnan naman po natin kung ano naman po masasabi ng mga tumutuligsa at bumabatikos sa Vice President na tuta raw ng China dahil pagkibot ay napakabilis daw po, ay talagang nagre-react agad sa China. Ito po, ang ating Vice President ay nagsalita lamang, nagpahayag lang siya ng pagbati ng anniversary po ng 75 anniversary ng China. Pero ito pong pakikinggan natin. Hindi po ito bumati, mga katambay. Hindi po nagpahayag ng pagbati. Pero dumalo, mga katambay. Dumalo. Dumalo sa pagdiriwang po ito, mga katambay. Dumalo. Ito po, pakinggan po natin. Ano naman kaya masasabi dito nung sinasabi nga ang Vice President ay tuta ng China, mga katambay? Ano naman kaya masasabi ng mga galit na galit kay Vice President Sara Duterte na panay ang tuligsa na tuta ng China? Ito po, pakinggan naman po natin to, mga katambay, kung sino po itong dumalo sa anibersaryo po ng 75 anniversary ng China. Pakinggan naman po natin to. Present si First Lady Liza Araneta Marcos sa selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Personal na dumalo ang unang ginang sa selebrasyon sa Taguig. Hindi siya nagbigay ng mensahe at hindi rin nagpaunlak ng panayam sa media. Dumalo rin sina Senate President Jesus Cordero at ilang opisyal ng gobyerno. Nagpadala naman ng video message si Vice President Sara Duterte. Anya, dapat magtulungan ng China at Pilipinas para isulong ang kapayapaan. This solid foundation that will allow us to continue strengthening our Patayin na po natin. Nakita niyo po, mga tambay, ang Vice President nagpadala ng pagbati. Nagpadala lang po ng video. Pero yung sinasabi po na galit sa China at hindi po papayagan ng China ay talagang manatili sa Pilipinas, di umano, di ba? Gaya nga, di po ba? Galit na galit yung mga talagang kritiko ng mga Duterte, lalo po kay Vice President, na ano raw po ang masasabi. Dahil daw po ito, pagdating sa China, ang Vice President ay talagang tuta ng China. Pero ngayon, ano naman po, ano naman po kaya masasabi dito, mga katambay? Dito po, dumalo po ang asawa po ng presidente, dumalo sa pagkakatipon po. At ito po isang okasyon, meron pong kainan ito. Celebration po ito, mga katambay. Meron po mga masasarap na alak ito, mga katambay. At kasama pa yung sinasabi po, dumalo rin yung nachichismis ng mga nakaraan na para daw pong waiter ng First Lady. Nagiging waiter daw po ang ating Senate President Escudero. Kasama rin po dito, mga katambay, sa dumalo sa pagkakatatag po ng China 75 years anniversary po ng pagkakatatag po ng kanilang bansa, mga katambay. Biruin mo, yun ang sinasabi ni Kamanong, mga katambay, pagdating po sa usapin ng ating bansa. Hindi po tayo po pwedeng lahat po ng ayaw natin ay kaaway na natin. Hindi po ganun ang sistema ng bansa. Di po ba? Kung talagang tayo ay may favoritism, di ba? Hindi po pwede yun. Malabong mangyari yun sa isang bansa. Kailangan po ang isang bansa, wala kang kinikilingan para yung ekonomiya mo ay talagang mag-function. Hindi ka didepende lang sa isang bansa. Ngayon, kung may problema naman tayo sa China, hindi pa natin kaya yan at hindi naman natin kayang ipaglaban sa ngayon ang ating mga nakuha na nila. Dahil sa kapabayaan po ito. Sa kapabayaan po ito ng mga nakaraan pang mga presidente, mga katambay. Dahil hindi po nila tinrabaho ito. Lalo po ang ating puwersa na sana po'y magbabantay sa ating mga isla, sa ating karagatan. Kailan lang po nag-improve ang ating mga pandepensa, pangbanday dagat, pang-proteksyon sa ating mga isla sa buong Pilipinas. Kailan lang po naging moderno, mga katambay? Sa panahon lang po ni dating Pangulong Duterte. At nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, 6 na taon naging mapayapa ang Pilipinas sa China. At gumanda po ang samahan at napakarami pong nangyayari po lalo po sa pagpapalitan po natin ng ekonomiya. Nakakapag-export pa tayo roon ng napakarami nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lalo nung walang pandemya. Di po ba? At hindi kailanman nagkaproblema na
ang ating mga kababayang mangingisda, mga katambay. Di po ba? At wala ni isang, wala ni isang teritoryo natin o isla na nakuha kay dating Pangulong Duterte. Wala. Saan po naubos yan? Saan po napagkukuha yan? Mga katambay? Di ba? Saan po? Nung panahon po ni dating Senador Trillanes at ni dating Pangulong Pinoy. Di ba? Maraming mga issue. At marami pong nagpatotoo dyan. Yung mga dating mga militar, mga general na sandatang lakas. Lalo yung mga Navy natin, di ba? Na sinasabi na meron na tayong tao ron. Pinaalis pa tayo, di ba? At ang sinasabing ang dating Senador Trillanes ilang balik sa China. Noong mga panahon siya ay senador, mga katambay, di ba? Ganun po katindi. Pero napakaganda po ng ginawa ng Vice President, mga katambay, bilang isang leader. Di ba? Ginagawa po ng leader yan, hindi lang ng Vice President, Hintayin natin. Magpapahayag din yan bilang Pangulo. Di ba? Tingnan natin kung ang Pangulo ng Pilipinas ay babatiin din at magpapahayag din siya ng greetings o pagbati dito sa anibersaryo ng 75 na pagkakatatag po. 75 years ang China. Abangan po natin dahil nauna nang nakipag-celebrate ang First Lady ng bansa, mga katambay, kasama ang Senate President, mga katambay. At dito po, abangan po natin dito kung ano naman po masasabi, mga katambay. Kung ano naman ang masasabi ng banat sa Vice President na pagdating sa China, mga katambay, pagdating sa China, nangunguna at sinasabing tuta ng China. Ano naman kaya ang sasabihin nila sa First Lady na umatin pa sa selebrasyon at siguradong merong nakahanda sa First Lady doon na masasarap, di umano ng mga alak, masasarap na mga pagkain, mga katambay. Samantalang ang Vice President ni hindi man lang nakatikim na masarap na alak at hindi rin nakatikim na masarap na pagkain dahil wala siya ron. Mga katambay, ganun katindi, mga katambay. Alam niyo po, yung sobrang batikos po sa mga Duterte dahil nga una-una, pinupolitika po nila yan. At syempre po, napakarami po kasi di umano ngayon na bayaran. Lalo raw po sa social media. Marami nagpapatotoo. Unang-una na nagpapatotoo yung Mamang Kalbo. Yung Mamang Kalbo, mga katambay, na sinasabi po na may pagkabading po yata yun. O si Lahis, mga katambay, na talagang sinasabi niya na sila nababayaran daw po di umano ni Tambaluslos para lang po dito sa pag-atake at paninira. Lalong-lalo raw po sa social media, mga katambay. Bayaran daw po. Mapakarami raw bayaran para lang pabahuin at batikusin ang BP Sara, mga katambay. Yung po ang trabaho po nito. Itong grupo ng Mamang Kalbo, mga katambay, na ito po, nakulong na rin po yata ito, mga katambay, yung Mamang Kalbo na yon. Na ang bunganga po, ano po ang bunganga? Masama po ang bunganga. Kung ano-ano po lumalabas sa bunganga nun, mga katambay. Huwag na po natin pangalanan, mga katambay. Pero napakarami nagpapatotoo. At mismo siyang nagsabi na nababayaran daw po sila di umano para po talaga dito, sa sinasabing po pamumulitika at demolition job, mga katambay. Kaya dito sa usapin ng China, mga katambay, di ba? Hindi mo po pwedeng bakbakan at sinasabing girahe ng China dahil hindi nga natin kaya. Lalo sa ekonomiya. Sa ekonomiya po, halos kontrolado po ng China ang buong mundo. Kahit ang pinaka-powerful na bansang Amerika ay hindi po humihiwalay ang Amerika pagdating sa ekonomiya. Lalo po sa sinasabing pangangailangan mga produkto ng Amerika. Halos sa napakarami pong volume pagdating po sa sinasabing mga produktong nanggagaling sa China na kailangan ng Amerika, lalo sa ekonomiya, pati ang Amerika, nakadepende rin po sa bansang China pagdating sa ekonomiya, di ba? Dahil lalo-lalo sa kaperahan. Dahil mismo ang bansang Amerika ay baon din sa utang sa Amerika. Mga katambay, kung hindi nagkakamali si Kamanong, pati ang Amerika, napakaraming utang sa China, mga katambay, sa China.
Kung mali po si Kamanong, pwede nyo po itama si Kamanong kung nagkakamali na walang utang o hindi baon din sa utang ang bansang Amerika sa China. At marami pang bansa, pati ang bansang Pilipinas, tayo, ay may utang din po tayo sa China, mga katambay. At gusto pa nating girahin. At ito pong matatapang na mga kritiko ng ating pamilya Duterte at ni Vice President Sara Duterte, hanggang bunganga lang naman ang dating. At yung sinasabi na kaya na nating makipagyera at sobrang tapang nila. Sobrang tapang at parang sinasabing handa na raw tayo dahil nandiyan ang bansang Amerika, mga katambay. Magiging kawawa tayo dyan. Nakita nyo naman po ang nangyari sa Ukraine. May suporta po ng Amerika yan. Ano po nangyayari sa bansang Ukraine, mga katambay? At ganyan din po sa Middle East. Hanggang ngayon, hindi pa rin po tapos ang gyera. Napakahirap po ng gyera, lalo kung makipaglaban ka at lagi mo sasabihin na ikaw ay pro-China. Wala po dapat maging pro-China kahit ang bansa natin. At dapat po talaga pag-usapan. Mismo nga Senadora Amy Marcos, ano sinasabi? Pinapayuhan niya nga ang kapatid niya na dapat po wag tumigil ng pakikipag-usap. Usap hanggang sa makakuha ng solusyon. Pag-usapan at hindi kaya nating makipag-away at wala tayong kaaway na bansa. Di po ba? Mismo na ang kapatid ng Pangulong Marcos. Di po ba? At isa pa, mga katambay, kung talaga ipupuspurin na talagang sinasabi po na tayo ay galit sa China, mga katambay. Unang-una, yung ating national defense. Yung ating national defense, binawasan pa ng budget. Binawasan ng budget para po dito sa mga pangangailangan natin na lalong-lalo na dito sa pagprotekta natin sa ating bansa ng mga kagamitan. Paano tayo maaabili ng mga magagandang gamit, mga tambay? Kung ang pondo po at ang budget po ng National Defense ay binabawasan po ng bagong Pilipinas. Tapos kitatapang pa natin makipag-away at gusto pa natin makipagyera. At pag nagsalita ang Vice President ay sinasabing pro-China, maka-China, tuta ng China, mga tambay. Ibang klase po. Ibang klase na po ang nangyayari sa ating bayan, mga katambay. At isa pa, wala naman pong history na ang China ay giniyera ang Pilipinas. Wala. Wala pa sa history. Kung ngayon po siguro, kung tayo magmamatapang, baka mapilitan nga girahin tayo, mga katambay. Dahil sobrang tapang na ng mga Pilipino, mga katambay. Dahil sinasabi nga, kayang-kaya tayo ipagtanggol na Amerika. Samantalang ang Amerika din namumblema po dahil hirap din po ang Amerika ngayon. At talagang namumblema rin po ang ekonomiya ng Amerika, mga katambay. Lalo rin po sa kaperahan. Aasat pa tayo sa mayroon din problema, mga katambay. Kung yung bansang Ukraine, hindi nila maipanalo hanggang ngayon. Tayo pa, mga katambay. At hindi lang din naman tayo may problema sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Marami pang bansa na may problema tayo dyan. Hindi lang naman ang China ang problema natin dyan. Alam po natin pare-parehas yan. Lahat ng kapitbahay natin dyan ay nagkiklaim. Nagkiklaim din po sila dyan, mga katambay. Kaya hindi lang po ang China ang problema natin dyan. Pati nga mismo Taiwan na maliit na bansa. Nagkiklaim din po dyan. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Kaya, mga katambay, hintayin po natin. Hintayin po natin ang mga isasagot naman po ng galit na galit kay Vice President na maka-China, tuta ng China dahil nagpahayag siya dito sa mga sinasabi po pagbati po sa anniversary po ng China, yung 75 years. At ang mismong First Lady at kasama ang Senate President ay dumalo, personal. Kaya mahalalaman po natin kung sino po talaga ang sinasabing tuta raw ng China. Mga tambay. Tuta ng China. Muli po, si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe at nagko-comment. Maraming salamat po. At maraming salamat po din sa mga walang sawa pong tumatangkilik ng ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po. Sa muli po, mga tambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.